Plus Report. Magandang gabi po kayan, ngayon ay araw ng Sabado, March 28, 2015. Kaso ng positibo sa malaria sa Barangay Aramay 1 ay umabot na sa 165. Kaya naman nakatutok gamutan na ang mga health workers ng bayan ng Nara. Ako si Arceli Kimatnario, ang dating punong barangay ng Aramay 1. Nagsimula po ako sa paglilingkod sa barangay bilang isang sekretary noong taong 2004 hanggang 2007, kung saan na-witness ko po ang programa ng Kilusan Ligtas Malaria sa aming barangay dahil isa po kami sa mga barangay na may maraming cases ng malaria. Naging dahilan pa nga ito ng na nakaapekto sa pagpababa namin ng malnourished prevalence rate sa aming barangay. At naging dahilan siya para magsumikap ang aming barangay na makipagtulungan sa programang isinusulong ng pamahalaan panlalawigan. May mga Malaria Awareness Day na ginagawa taon-taon at ipinagpatuloy iyon hanggang sa aking panunungkulan. Taong 2007, nung ako ay maging punong barangay at patuloy pa rin ang serbisyo ng Kilusan Ligtas Malaria sa aming barangay na sinusuportahan po namin ito sa pamamagitan ng paglalaan ng pondo para sa Malaria Awareness Day at iba pang mga gawain na natukoy para maiwasan ang sakit na malaria. Then, umabot po sa punto na nagkaroon na rin kami ng bagong microscopist at naging prime mover din namin siya sa pagsulong ng programa. Taong 2014, meron kaming hindi malimut-limutang karanasan sa aming barangay kung saan nagkaroon ng malaria outbreak na sa unang gandak po ng smearing ay nagkaroon agad ng 17 positive cases. Ito po ay nanggaling sa ating mga kapatid na nitibo mula po sa South na lumipat sa aming barangay para makipagtrabaho, makipagsaka. So, nung panahon na yun, 17, alas 10 ng umaga, nagkaroon ng 17 cases at ganap na alas 2 ng hapon na doble po ang bilang dahil ito po ay nagkaroon ng 34 cases na po ng malaria. At kinabukasan, another 7 cases na naging 41 cases na po. So, malakihan na po talaga at talagang nakakabigla yung paglobo ng bilang ng mga positive sa malaria. Ang ginawa po ng aming tanggapan, nakipag-ugnayan po kami sa RHU at ganin po sa tanggapan ng Punong Bayan sa pamamagitan ng Lingap Kalinga program. Gumawa po kami ng isang solid action. Umakyat po kami doon, ang kasama po yung team galing sa KLM, sa RHU at sa barangay, nagkatulungan, nagkandak ng massive mass smearing. Kung saan marami pa pong na-detect. Sa Purok Maunlad lamang po ay nakapagtala ng 165 cases po. Doon lang mismo sa Purok Magsasaka or Sitio Parangge. Yan po. Particular sa Tungan. Isa po itong mataas na bahagi ng aming barangay. Bulubunduking bahagi ng barangay. Then, may mga iba pa pong cases ng malaria din sa Kalapit Purok, sa Kakarigan at sa Aramay 1-2 kung saan halos umabot ng 300 cases po. Doon lang po between 2014 hanggang 2015 bago po yun siya na-cleared. Malaki ang naging impact nito sa aming barangay dahil una, nasubok yung katatagan ng barangay namin, pati yung aming pamunuan. Nagkaroon kami ng mga agarang aksyon na meron pa pong medyo negatibong naging impact, pero sa katapusan naman ay naging maganda naman at matagumpay. So, yun po ang isang bagay na pinagpasalamat namin sa programa po ng particular po sa Kilusan Ligtas Malaria at sa PSFI, yung Provincial Government of Palawan at syempre LGU Nara. Kung hindi po sa tulong nila at ang iba pang mga private groups, hindi namin malalagpasan yun. Syempre, salamat din sa Panginoon na hindi niya po kami pinabayaan. Isa po sa hindi namin malilimutan karanasan dito sa Aramay 1 and sana wag nang maulit. Yan po ang lagi natin dalangin. Ako
Ako si Lisel Dardibansok, nakatira sa Puroka, Karigan, Barangay Aramaywan, Bayan ng Nara, Palawan. Ay kasalukuyang RDT personnel dito sa Puroka, Karigan. Noong hindi pa ako health worker, ay naranasan ko kung paano at gaano kahirap ang magkasakit ng malaria. Dahil mahirap lang kami, pag nagkakasakit kami ng mga kapatid ko o sila mama at papa, iinom lang kami ng gamot hanggang sa gumaling kami. Dahil nakaugalian na rin naming mga katutubo na hindi magpa-check up pag may sakit. Dahil na rin sa layo at hirap ng daanan papuntang health center. Dahil kulang din sa kaalaman sa health ang katulad naming mga katutubo, kaya hirap kaming makaunawa at makaintindi ng mga paliwanag tungkol sa health. Kaya kadalasan sa aming mga katutubo ay hindi naniniwala sa sakit na malaria. Dahil ito din ang ipinamulat ng mga magulang namin sa amin at dahil kulang din kami sa education, kaya mas marami sa amin ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral, nag-aasawa ng maaga at isa na ako sa nakapag-asawa ng maaga at nahinto sa pag-aaral ng grade 8. Year 2021, nang magkasakit ang asawa ko at mga kapatid ko, sumunod na ako sa panahong yon ay may nag-iikot na mga malaria worker at nadaanan nila kami. Sa bahay na may mga sakit at halos di na rin makabangon ang iba sa amin. Lalo na ang asawa ko. Ipinaliwanag ng mga worker sa amin kung ano ang kalagahan ng blood smear at kung bakit kailangan naming magpa-blood smear. Kaya bawat isa sa amin ay nagpa-blood smear. Doon napag-alaman namin na malaria pala ang sakit namin. Ipinainom kami ng gamot ng mga malaria worker. Sa loob ng 3 araw ay gumaling na rin kami at binalikan kami ng mga malaria worker upang follow up check up at para kumustahin na rin ang aming kalagayan. Month of August 2021 ay kinausap ako ng mga BHW na kung gusto ko daw mag-training ng RDT dahil naghahanap ang Kilusan Ligtas Malaria na ipatraining sa RDT. Dahil pamilya ko ang inspiration ko, kaya malakas ang loob ko na mag-training upang matulungan ko ang aking pamilya, maging ang aking mga kapurok ay mabahagian ko rin ng aking mga kaalaman. Kung ano man ang aking matututunan sa training. Nung una, mahirap dahil hindi ako sanay makihalubilo sa mga tao. Pero inisip ko na lang na para sa pamilya at sa kapurok ko, kakayanin ko ito. At dito ko na nga natutunan kung paano mag-blood smear, saan nakukuha ang sakit na malaria, at kung paano ito malulunasan sa pamamagitan ng tamang gamutan ang taong may sakit na malaria. Pagkatapos ng 1 linggong pagsasanay, nakabalik na ako sa aming barangay Aramaywan, Puroka, Karigan na nakangiti at di maibsan ang tuwa dahil sa wakas hindi na nila kailangan mamasahin ng 200 pesos para bumaba sa barangay health center upang magpa-blood smear. Dahil napakalayo ng aming purok sa health center at dito ko na nga sinimulan ang gawain ko bilang RDT ng aming purok. Nag-iikot ako sa mga bahay-bahay upang mag-blood smear at magturo ng kaalaman tungkol sa malaria at kung saan ito nakukuha. Buwan-buwan kasabay nito ang madalas na pagpunta sa school para sa SID. Madalas ay kasama ko rin ang ibang mga malaria worker at mga BHW sa purok. Sumasama din ako sa mga prayman kung mayroong IRS operation upang maging guide at mag-blood smear na din. Mahirap pero kakayanin ko upang makapaghatid ng serbisyo ng malaria sa aking mga kapurok. Lalo na sa sitio Balakbakin na napakalayo sa Puroka, Karigan, pilit kong inaabot upang makapagbigay kaalaman sa kahalagahan ng blood smearing, paggamit ng kulambo at pagsunod sa tamang gamutan sa malaria. Dahil mayroon akong 2 nagpositibo sa sakit na malaria na kung saan nagbibigay ako ng tutok gamutan. Sa kasalukuyan po, nagpapatuloy din ako sa pag-aaral. Ako ay nasa grade 11 na po. Ang nais ko sa mga darating na panahon o taon, sana tuluyan nang mawala ang sakit na malaria
sa lugar namin para maging malaria-free na ang bayan ng Nara taong 2030. Nais ko po magpasalamat din una sa Kilusan Ligtas Malaria na may ganitong program para matulungan kami sa aming lugar na tuluyang masugpo ang malaria. Gayon din sa aming barangay Aramay 1, sa Municipal Health Office at sa Nara LGU at sa PSFI Global Fund. Maraming salamat po sa inyo. Kung anong mga programa ngayon namin sa barangay na sinusuporta dyan sa malaria eradication o pag-aalis ng malaria sa barangay Aramaywan, ayon pa rin. Pero sana, hoping na totally ma-eradicate na umaalis na yung malaria sa Aramaywan. Kasi problema rin yan eh. Oo. Saka kung wala ng malaria rito, at least matututukan naman ng ibang programa sa health. Programa namin sa malaria ay nandito yung mga sprayman. Kami nagabigay ng pagkain nila. So, minsan kami pang nagasagot ng transportation nila pataas. So, bago yung security nila, sa amin na rin yun. May mga tao rin kami sa taas. Yan, bago kung malaria, may program na malaria free day, may suporta rin kami. Bago kung may training yung RDT, sinusuportahan din namin para at least ang mga tao sa pagkukontrol ng malaria at yung pagsusuporta sa programa ng malaria para maalis ay support, 100% support kami. Ako po si Dr. Christian Paul Isulat, ang Doctor to the Barrio po ng munisipyo ng Nara. So as of November 2024, ang bayan po ng Nara ay nagkaroon na po ng 20 na kaso po ng malaria at base po sa investigation, 14 po dito ay locally imported cases. Ibig sabihin, ang mga pasyenteng ito po ay meron pong travel history sa mga karating munisipyo na may mataas po na kaso ng malaria at 6 po dito ay kinoconsider po natin na indigent case or indigenous cases. And sa mga activities naman po ng RHU or ang munisipyo ng Nara, hindi naman po nakakalimutan ang pagbibigay po ng impormasyon tungkol sa malaria sa mga komunidad po ng munisipyo ng Nara. So, isinasabay po natin ang pagbibigay ng information sa mga iba't ibang programa po ng RHU. And nito lamang pong October, nagkaroon po tayo ng Malaria Awareness Day sa Barangay Aramay 1 at Barangay Malinaw, na kung saan po nagkaroon po ng lecture. Siyempre, isinama po natin, nagkaroon po ng participation po yung community tungkol sa malaria at para magkaroon din po ng sapat na knowledge po tungkol sa malaria. And hindi rin po natin nakakalimutan yung TTAT po natin na tinatawag or Targeted Testing and Active Treatment, na kung saan po nagkakaroon po ng mass smearing hindi lamang po sa mataas na kaso ng mga barangay dito sa Nara, kundi sa lahat po ng barangay. At kung may na-detect po na may malaria, may kaso ng malaria, ginagawan po natin ng paraan para gamutin po ang mga pasyenteng ito. Tutok gamutan po yung tinatawag natin dito. At we are strictly implementing the 135 strategy po. Ibig sabihin, within the day na may na-detect na kaso ng malaria, kailangan na pong i-report ito. And within the 3 days, we should initiate investigation. And within 5 days, kailangan po nating rumisponde na po dito sa kasong ito. Sa mga barangays naman po, sa lahat po ng barangays, nagbibigay din po tayo ng LLINs o ang long-lasting insecticide nets. Basically, ito po ay mga medicated columbos na pwede pong preventive measures po na pwede po natin gawin para maiwasan po ang pagkagat ng mga lamok, lalong-lalo na sa gabi. Sa spraying naman po or ang indoor residual spraying po natin, ginagawa po natin to 4 times a year. And monthly po, nagkakaroon po tayo ng meeting. Dito sa meeting na to, pinag-uusapan po yung mga interventions na nagawa within the month at para ma-evaluate din po kung tama ba, kung ano po bang i-improve sa mga interventions po na ito. And sa support naman po ng LGU,
napaka-supportive. Kinakatuwa naman po ng RHU na napaka-supportive po ng ating LG, Local Government Unit of Nara, dahil po nitong 2024, nabigyan naman po tayo ng budget at taon-taon naman po na nabibigyan tayo ng budget at nararamdaman po natin yung suporta ng LGU sa atin.